What's up? Gulaman? Alright, panibagong video na naman, no? Patungkol sa ating PvP damage bonus, no? Kasi yung PvP damage bonus ko ngayon ay nasa 4,500 na, no? At ituturo ko sa inyo kung paano kumuha ng mataas na PvP damage bonus. Yan. Unang-una, syempre sa ating Nexus, dapat ang ating mga Nexus ay lahat may PvP damage bonus. Tulad yan, yung Type E module ko ay may PvP damage bonus na 250. Tapos yung aking Type D ay 240. At yung Type A, 250. 250 ulit, dalawang Type A at isang Type C na may 200 PvP damage bonus. Ngayon, meron ako ditong Type E na isa pa na merong 200 PvP damage bonus. Kapag na-upgrade ko yan sa level 5, ipapalit natin yan dito sa aking Type D. Yan, para meron tayong 5+2 at 5+1+1 sa ating Nexus. Yan, para mas mataas ang ating maging PvP damage bonus or yung ating mga stats kasi yung Type E naman, no, accessible naman ng mga F2P, no? Kahit level 5 lamang yung ating Type E ay sapat na yon, no? Kasi yung level 5 neto ay katumbas na ng Type ABC na max level or level 10, no? Kasi yung PvP damage bonus neto ay 250 agad sa level 5. Yan. At syempre, isa pang sources ng ating PvP ay yung Nightmare Temple stats, no? Dito sa Divine Armament, sa seasonal stats, no? Kung mapapansin nyo, yung aking permanent stat at seasonal stat, no, lahat nilagay ko na ng resources ko sa permanent stat, kaya mas mataas yung aking PvP damage bonus. Yan. Tapos syempre, yung season 2 at season 1 ay PvP damage reduction naman. Yan. At isa pang resources ng ating pinagkukunan ay yung feathers, no? Tier 7 na yung aking mga light and dark. Yan, tier 7, tier 7, tier 7, at yan, tier 7. Yan. So, paano ako nakakuha ng tier 7? Paano ako nakapag-upgrade ng tier 7 na light and dark? F2P lamang tayo, no? Unang-una kasi yung ating, yan, may Odin's Cup na naman, di ba? Yung shop. Teka, saan ba yung shop? Punta tayo sa shop. Yan. Siyempre, sa Odin's Cup, nakakabili tayo ng feathers. Yan. So, ang ginagawa ko kasi dito, hindi ko binibili yung mga titles, no? Ang binibili ko lang dito ay yung time, space, light and dark, at yung orange optional statue box. Kasi monthly, nagre-reset itong mga ito. So, yung ating betting coins, dapat iniipon natin para kapag wala ng Odin's Cup, no, patuloy pa rin itong betting shop na nagre-reset monthly. Yan. So, para kahit wala ng Odin's Cup, nakakabili pa rin tayo kasi hindi na ito madadagdagan kapag walang event, walang Odin's Cup, walang Valkyrie Cup, or yung Thor's Cup, di ba? Yan. Hindi rin kasi natin alam kung ano yung schedule ng mga developers, kung kailan sila maglalabas ng mga tournaments. Yan. At syempre, isa pang resources sa mga events, no? Sa mga events, pagka may mga nagbibigay ng light and dark, no, i-check nyo lagi. Lagi nyong i-spend yung inyong diamonds para makabili kayo ng mga light and dark. Tsaka minsan dito meron yatang light and dark. Yan. Tapos syempre yung ating statue. Yan. Yung ating statue. Yan. Level 7 na yung ating. Ito ay nagbibigay ng PvP damage bonus. Yan sa Valkyrie Miss. At dito naman sa Valkyrie Intimidation ay level 7 na rin. Yung itong Valkyrie Relic ko ay pa level 7 na rin, no? Yan. Meron niyang binibigay na PvP damage bonus na 135. At 140 naman kapag level 7 na. Yan, at isa pang resources ay yung ating medals. Yan, sa ating medals, ina-upgrade din natin yung
may PvP. Yan, ito. 230 na at level 25. Yan, paunti-unti. Ina-upgrade natin yan. Yan, kasi sa ating Mysterious Shop, no, kapag may lumabas dito, yan, Medal Premium Pack, binibili natin yan lagi, no, para makapag-upgrade tayo ng PvP doon sa ating medal. Yan. Doon na pupunta ang ating diamonds. Yan. At syempre, isa pang way para makakuha tayo ng light and dark ay dapat dito sa Verdansk Cats Roaming Week, no? Dapat na weekly 200 lang yung dinodraw natin dito. At kapag nakapag-ipon na tayo ng ticket na 800, ayan, kung makikita nyo, meron tayong 316 dito. Ayan, kapag naipon natin yan ng 800, ay magro-roll tayo ng 800 para makuha natin yung mga light and dark dito. Kasi may mga light and dark dito, kung di nyo alam, yan, yung pag 850 may light and dark 5 piraso. Yan, may coin dito. Yan, may mga feathers dyan. Yan, may statue, di ba? Pang-upgrade natin sa ating statue. Yan. Kahit 5 piraso lang yun, no? Kasi F2P tayo. Kailangan maghanap tayo ng resources para maiboost pa natin yung PvP natin para makasabay tayo kahit papano sa mga spenders. Yan. Yan, dito sa 550, meron din 3 pirasong light and dark. So, wag kayong draw ng dito sa dito sa guild skill, no. Lagi lang 200, no. Para weekly kahit 200 lang yung ating draws, weekly meron tayong progress or may upgrade natin sa ating guild skill, no. At syempre dapat sa ating guild skill bilang Royal Guard, dapat ang ina-upgrade natin ay yung damage reduction to cloth. At saka syempre konting damage versus cloth armor, no? Kasi lagi kong sinasabi, ang best defense pa rin ay offense, no? So kung meron talagang sobrang kate or sobrang dito glass cannon na warlock, di ba? Ibig sabihin malambot 'yun, no? So bago ka mapatay nun, ay kailangan mo siyang mauna mapatay, no? Or syempre kapag na-stun mo yun at meron kang sapat na damage, no, makakauna ka sa warlock, no? Kasi ang warlock wala namang mababa yung chance ng stun nila. Yan. Yun lang, no, for our PvP bonus guide, no? At kung meron pa kayong questions, yan, sasagutin ulit natin yan sa ating comment section. At kita-kits ulit next video. Bye-bye!